Kawawang-kawawa siya. Opo, sir. Pero thanks to God, na i-survive niya nakapunta sa'yo. Opo, sir. Kasi yung mga ganyang bata, babae, talaga nagsasabi ng totoo yan na pag hindi mo pa siya natulungan, gaya nung sinabi niya sa'yo na huling pakiusap ko na to, kung hindi mo ko matutulungan, papakamatay ako. Opo, sir. Hindi biro-biro yung pinagdadaanan ng anak mo. Hinihingi ko po sa Panginoon na sana po malagpasan po niya. Relax ka lang, nak, ha? Nanginginig yung nangangatal siya, mga kabayan. Relax ka lang, Yun anak, na po ha? ang- Huwag ka na matakot. Tatakot ka ba? Kailangan talaga i-blatter nyo yan, mag-report kayo. Huwag kayong matakot. Yun po. Panakot lang nila yun sa'yo. Wala ka namang ginawang kasalanan. Siya ang may ginawang kasalanan, kaya huwag kang matakot. Kung alam mo, yung inaasahan mong tao na magtatanggol, magpo-protect sa'yo, ay siya pa mismo ang nagbalak or gumawa ng hindi maganda sa'yo. Kaya napakahirap. Ang hirap. Ikaw, anak, okay ka lang? Ano pa nga? Makano, Jamie po. Okay. Okay ka lang? Opo. Totoo ba lahat yung sinabi ng nanay mo? Opo. Paanong ginagawa ng tatay mo? Nung ano po, nung kung yung masakit po yung likod ko dahan-dahan niyo pong hinahawakan yung gusto ko po. At sinabi ko kung kukunin ako ni mama po sabi niyo po kasi ng lola ko po na ibablatter kita po sir, kasi tumakas po nga po ako sa bahay namin sa Cagayan. Tumakas ka na doon. Tapos hindi ko po kasi matawagan si mama. Nung takot ko po, parang gusto kong magpakamatay kasi hindi ko nga. Relax ka lang, nak, ha? Nanginginig yung nangangatal siya, mga kabayan. Relax ka lang, Yun na anak, po ha? ang inaalala Wala nang ko masamang po kasi mangyayari sa'yo. nanginginig po siya. Nasa mabuting kalagayan ka na. Ha? Huwag ka na matakot. Tatakot ka ba? Opo, baka mahanap po ako kunin ako baka patayin ako. Hindi. Nanginginig yung bata, mga kababayan. Kailangan proteksyonan mo. No? Huwag mo na pababayaan yung anak. Huwag kang matakot. Nandito ka na sa nanay mo. Kailangan talaga i-blatter nyo yan. Mag-report kayo. Hindi naman siguro. Ang kailangan ko po yung parang matibay po sa amin mag-ina. Kasi nga po yung blatter na sinasabi nila, na iba-blatter kami, baka mahanap po. Sabi niya, napapatayin kaming mag-ina. Bakit iba-blatter? Wala naman kayong ginawang kasalanan. Kaya nga po yun po ang inaalala namin po. Ngayon Kahit malayo na kami sa bahay. Huwag kayong matakot. Yun po. Panakot lang nila yun sa'yo. Wala ka namang ginawang kasalanan. Siya ang may ginawang kasalanan, kaya huwag kang matakot. Sabi nga nila, pag may katwiran, ipaglaban natin, huwag matakot. No? Bakit yung yung dito mo nangingitim, napupuyat ka ba? Opo. Ano pa paanong sinasabi ng tatay mo? Bakit niya nagagawa yun sa'yo? Kasi nga po nung umaalis sa ibang bansa po siya, Oo. sabi niya, papatayin kita kung susumbong ka, kasi nga po hinawakan yung katawan ko. Yun po. Tapos, yun nga po, takot po ako na baka pag nagsumbong ako, papapatayin po nga po ako. Sabi niya nga po, tumawag ka sa nanay mo na kunin ka kasi ganito. Sabi niya, kukunin ko yung cellphone mo. Sabi niya, yun po, nung nagcha-charge po ako ng cellphone ko po, sabi niya, bakit mo ginagamit, nagcha-charge nga yung cellphone mo? Yun po, tapos
pumasok po sa kwarto ko. Hmm. Din po yun humiga. Din nakahiga rin po kasi ako. And sabi niya, ilang minute po yun. Tapos sabi niya, hawakan ko nga yung ari mo. Yun po, sabi ko. Sabi niya, tapos umalis po ako. Bigla akong umalis kasi yun nga po baka ako hawakan. Or kalawan ako. Yun po. Tapos sabi niya, before ako umalis, subukan mo magsumbong, baka papatayin kita. Bakit? Bakit nagagawa ng tatay mo yun? Yun nga po yung pag-alis ni mama. Yun yung sabi niya, ikaw lang na lang gagawin ko, hawakan ka na lang kita kasi wala kang nanay mo. Hindi nga po na, parang nagsisex ka na. Hindi niya nagawa kasi umalis nga po. Kasi nagtatalo po kasi sila umalis. Dapat nagsabi ka, anak niyo po ako, hindi pwedeng ganun. Yun nga po yung, sabi ko sa kanya na anak mo ko. Hindi nga pwedeng hawakan kasi may pa ako. Wala nga pong sabi. Hindi nga mo po nakainom. Yun yung sabi ko sa kanya pero ayaw niya po. Para lasing siya nung Hindi po. Hindi naman po siya may inom nun. Pero nagiinom siya. Ako pag uwi ng trabaho. Madalas bang ganun? Hindi naman po nung mga walang tao, yun yung ginagawa niya. Ilang beses niyang nagawa yun? 2 beses po yun. So, magkasama naman na kayo. Ngayon magkasama na kayo sa bahay niyo. Opo. Saan banda ang bahay ninyo? Doon po sa mismong pinuntahan. Ilang oras ang biyahe niyo papunta rito? Bahay namin na tunay Opo, po. yung ngayon. Hanggang sa Maynila po, hanggang Cagayan, 12 hours. Pero hanggang dito siguro mga 7 hours. Okay. Hanggang Cagayan. Paano kayo nabubuhay ngayon? Anong hanap buhay niyo? Yun lang po, magtanim ng mga gulay, mag-alaga ng manok. Kasi yung asawa ko lang po na kinakasama ko ngayon, sabi niya, dito ka na lang sa bahay. Kasi baka pag may anong mangyari sa'yo sa sakit mo, ako ang sisihin ng asawa, mga kapatid mo. Dito na lang kayo ng anak mo ngayon. Tiisan na lang natin kung ano yung mahanap buhay ko na para sa ating lahat. Sabi niya sa So, akin. ibig sabihin, gaano ka katagal sa abroad? Mga 10 years po. 10 years. Pabalik-balik. Opo. Pero mag-4 years na kaming hiwalay ng una kong asawa kasi sinasaktan niya po ako. Kaya po nagdesisyon po akong layasan siya. Araw-araw po niya akong sinasaktan kasi ako lang naghahanap buhay para sa mga anak ko nung maliliit pa sila. Buhat ng elementary po sila, sir. Ako po yung nagtaguyod para makapagtapos sila ng pag-aaral. Nagtitinda po ako ng gulay sa umaga, sa gabi barbecue. Pagdating ko sa bahay, nakahilatag po siya. Tapos pag tinanong ko kung nakaluto na sila, sinasabi, punta ka doon sa mga lalaki mo, doon sa binibintahan mo ng barbecue, doon ka kumain. Yun po ang mga lagi niyang sinasabi. Sinasabi ng biyanan po na may lalaki po daw ako doon sa mga pinagbibintahan ko ng barbecue. Ang sabi ko, bakit ganun? Pagod ako. Tapos ganun mo lagi ang sinasabi niyo sa akin. Ako na nga nagtataguyod sa mga anak ko, ganun pang sasabihin niyo. Kaya napag-isipan kong mag-abroad, mga ibang bansa noon para maitaguyod kong mga anak ko. Nung nasa abroad na po ako, magpapadala ako ng mga pera ng anak ko sa pag-aaral. Hindi po nila lahat binibigay masustenso ang mga gusto kong gawin sa mga anak ko. Yung pera na ginagawa, pinapadala ko po, mas nauuna po yung mga ibang bata na nakatira sa kanila. Kasi 3 kaming nakatira na may asawa sa bahay nila. Hiwalay din yung pinsan niya na may batang 5. Na inaalagaan niya. Ang sabi ko, kadugo mo yan, nanay, kako. Mismong anak mo po nanggaling ang mga anak ko. Kaya dapat naman po, tutukan mo ang mga anak ko, kako. Pero ayaw niya kasi hindi daw nila kadugo. Matapang daw ang lahi namin. Sabi ko, hindi kami magiging matapang kung hindi kayo
matapang sa amin. At saka dapat po, respeto rin nyo ang mga ginagawa namin sa inyo. Kasi wala pa kaming pinapakitang masama. Sabi ko sa kanila po. Ang sabi ng biyanan ko po, ang anak niya, hindi ko daw dapat po pinagtatrabaho. Sabi ko siya po ang father de pamilya po. Dapat siya po ang magtaguyod sa mga anak namin. Pero sabi nila, hindi daw pwede. Bakit? Kasi ako daw malakas. Ano bang silbi ko? Nanay daw ako, dapat daw ako din po ang mag-alaga sa mga anak ko. Ang sabi ko, alam niyo may sakit ako. Sabi ko, hindi anak ako dapat paano. Pero, kaya pinilit ko pong mag-apply, sir. Muntik akong namatay sa Kuwait kasi na-stroke ako doon dahil lang dito. Umuwi ako, bumalik na naman ako sa Dubai. Doon na naman po, muntik na naman ako ni-rape ng amo ko, pangalawang beses. Umuwi ako, bumalik na naman ako sa Saudi ngayon. Umuwi na naman ako nung January, sir, kasi umatake na naman po ang Last sakit January ko. lang. Opo, January lang po. Kaya nung tumawag na itong huli ang anak ko, yan na po ang sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, nak, kung maaari, tumakas ka sa bahay, umalis ka na dyan, pumunta ka sa akin, dito ka natitira. Yan po ang ginawa niya. Opo, mama. Sabi, pero mama, hindi ko po kayang magbiyahe. Sumakay ka ng ganito kung may pera ka dyan. Sumakay ka ng ganito, tawagan mo ang tito mo. Sabi, pa, wala po akong number ni tito. Tignan mo dyan, pinuruan ko sa'yo. Nakapunbok po yung number. Kaya sabi niya, nung bigla siyang tumawag, mama, maawa ka sa akin. Mama, mag-online ka po. Pero ang hina po kasi ng signal. Kaya hindi po ako nakakaano. Nang gabi na po, hating gabi yun, nakita ko po yung mga message niya. Mama, ito na po ang last. Kung hindi mo yung sasagutin ang cellphone mo, mama, ewan ko na po, hindi mo na ako makikita. Yun po ang mga sinabi niya sa akin na huli. Kaya sabi ko po, nung tumawag po sa kinaumagahan ng pagtakas niya, mama, andito na po ako. Tumawag po ang kapatid ko, ading, sabi niya, bunso, sabi niya sa akin, salamat sa Diyos, andito na yung anak mo, sinundo ko po siya ng umaga. Yun po ang sinabi niya. Tapos alam na namin po ang lahat ng sinasabi mo. Totoo po lahat ng mga sinabi mo sa amin. Kasi nagsusumbong po ako sa mga kapatid ko. Hindi sila naniniwala. Ang sabi nila, anak mo na nagsabi. Opo, ng anak ko na nagsabi na gano'n ang mga nangyayari. Naniwala na sila sa akin. Kaya sabi ko, kapatid, panatagan mo ang loob mo. Nasa amin ng anak mo. Yan po ang sinabi sa akin. Kaya sabi ko, salamat kapatid at nasa inyo ng kapatid ko. Asahan nyo. Pupunta ako dyan sa inyo. Susunduin ko ang anak ko. Ako na po ang mag-aalaga sa anak ko. Yun po ang sinabi ko sa kanya, sir. Kaya pinundahan ko siya. Ang sabi ko, anong desisyon mo? Ang sabi niya, pakukulong ang papa niya. Asawa ko po siya, pero ang sabi ko, ayaw ko po na gano'n ang ginagawa niya sa anak ko. Ayun po, yun po ang gusto ko po na sana po matulungan po kami ng anak ko na bantayan po na baka sakali na sinabi niya na i-blatter kami, makikita kami, papatayin. Yun po ang hinihingi po sa amin, bantay po. Huwag kayong maniwala doon, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Huwag kayong maniwala. Kaya buhat po ng pumunta po ng anak ko dito. Ako din po, hindi ako makatulog, hindi ako mapakali. Kasi iniisip ko po yung sinabi niya na baka mahanap po kami. Ganun ang gagawin. Pero sabi ko, anak, panatagan mo ang loob mo. Ako matanda na. Handa na po akong mamatay. So, nakita ko na kayo ng kapatid mo. Sabi ko sa kanya, pero panatagan mo ang loob mo. Sabi ko, labanan mo po yan. Sabi ko sa kanya. Huwag kang matakot. Laban lang, ha? Kaya sabi ko sa kanya, sir, Huwag kayong matakot. manalangin ka sa Panginoon. Maraming tutulong sa atin, maraming tutulong sa inyo. Ha? Alam mo naman na ang tama at mali. Ha? Bakit ka nag-text kay nanay na magpapakamatay ka na huling hingi mo na ng tulong? Ba't mo nasabi yun? Nung takot ko po kasi sa papa ko na baka mapatay ako ng papa ko. So ngayon, natatakot ka pa ba? Medyo po. Medyo. Huwag ka na matakot, hindi ka napupuntahan nun dito. No?
Pero ang pinakamaganda dyan, mag-blatter pa rin sa pulis. I-counter ninyo yung pagbabanta. Opo. Bibigay ka lang ng statement. No? Yun ang maitutulong namin sa inyo. Opo, sir. Basta huwag kayong matakot. Ipaglaban ninyo yung karapatan ninyo. Tandaan nyo yan. Kailanman hindi magtatagumpay ang kasamaan. Basta't nasa katotohanan. Opo, sir. Yun lang. Hindi ako perfect mga kababayan sa kasong ito. Pero ang alam, masasabi ko lang, basta't nasa katwiran, may ebidensya ka, do it. Di ba? Pero wag ka nang sinabi na rin ng nanay mo kasi na ipasa Diyos. Total, kasama mo na yung nanay mo. Sinsya na kayo mga kababayan. Kahit ako nalilito ako sa mga bagay-bagay na sasabihin ko kasi hindi po biro-biro yung ganitong case. Nakikita ko yung trauma sa batang to mga kababayan. Kasi tayong mga anak, yung mga anak natin, tayong mga magulang, ang lakas, yung mga anak natin, sa atin sila huhugot ng lakas, tibay ng loob, para tuparin yung mga pangarap nila. Sa mga magulang talaga huhugot ng tibay yan. Pundasyon sa kanilang pamumuhay. Kung ano yung ugali pinapakita natin, pagmamahal natin. Sa atin talaga dapat sila didepende. Pero ang pinakamasakit dito mga kababayan, ayon sa batang ito, kung sino yung tao na dapat niyang pagkatiwalaan, ay siya pa yung nagbigay or nagbibigay ng takot, no? Or para masira ang kanyang kinabukasan. Pero alam mo anak, may isip ka na, maganda ka pa naman, may tsura ka, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kumbaga, sa mga nangyari sa'yo, pakita mo yung tibay mo, lakas mo. Hindi porket babae kayo mahina. Sa literal na lakas, mas malakas ang lalaki talaga. Pero pare-parehas tayo sa mata ng Panginoon at sa batas ng tao. Walang lalaki, walang babae. Sa mata ng Diyos, sa batas ng tao, pantay-pantay yan. Kaya wag mong iisipin hindi mo kaya, wag mong iisipin talo ka. Kaya gawin mong inspirasyon yung mga nangyari. Pagpatuloy mo pag-aaral mo, ayusin mo sarili mo. Mula ngayon, huwag kang matakot, ha? Opo. Fight! Laban! Ha? Huwag kang makalala. Yaman din lang na nakilala ko kayo, nakita ko kayo, nagpunta kayo rito. Try kong gumawa ng hakbang para makatulong pa. Pero nasa nanay mo, nasa iyo pa rin ang desisyon sa kaso na gagawin ninyo sa tatay mo. Hindi po ako makikialam dyan. Advice lang, support lang. Kasi hindi po namin linyain. Si Daddy Frankie as a charity vlogger, tutulong lang ng mga magbibigay lang ng bigas, grocery, financially, sa abot ng aking makakaya. Pero sa kaso ninyo, kayo pa rin magde-decide. May mga kaukulan, mga lugar na pwede nyong puntahan. Punta lang kayo dyan sa police station natin, sa women desk, karapatan ng babae, lalo na kayo ang makakapag-decide doon, no? Opo. Okay. At saka ngayon, mula ngayon, huwag ka nang matakot. Okay? Opo. Ano naman ang magiging, kasi kung alam ko nung nandoon ka, takot na takot ka. Ganyan ka ba? Tahimik lagi? Opo. Huwag ka na matakot. Gawa lang siguro ng takot mo yan or what? Ano ngayon na magiging mensahe mo dun sa tatay? Kasi buhat po nung ipinanganak ko po siya, salbahe po yung tatay po. Talagang buhat po nung ipinanganak ko po ito, salbahe po yung tatay, sinasaktan po. Kaya ganito po ang nangyari na para po siyang wala sa kaisipan. Ay, ganun. Kasi advice po ng DSWD noon po, nung una kaming nagpaano po doon, sir. Ang sabi niya, ko sa
ano bang tawag doon? Psychiatrist. Psychiatrist. Kasi nakikita na lagi na ganito ang sitwasyon ng bata para po siya laging takot. Opo. Kasi yung tatay niya, salbahe po talaga, sir. Lagi po siyang nananakit, lalo na yung anak kong panganay. Ibinato niya sa pader po dati yung anak kong lalaki. Nauntog yung ulo niya sa pader. Salbahe talaga. Talagang salbahe po siya kasi February po siya pinanganak. Ay, huwag mo sabi, Ay, sabi nila, sir. Ay, anak. February ako eh. Ay, sorry. Nay, hindi lahat ng correction. Yun ang sabi nila, sir. O, hindi, patapusin mo na. Hindi po lahat ng February. Oo. Ganon. Opo, Alisin sir. natin sa ating kaisipan yon. Opo. Nasa tao po yan. Nasa pagkatao at pag-iisip. Opo, sir. Gaya lang ng sinasabi nila, parang kasabihan lang yan. Sorry Opo. paliwanag ko lang mga kababayan. Yun ay mga kasabihan, nasa tao po yun. Opo. Sabi nila mga Ilocano, Kuripo. Opo, Hindi Kuripo. po totoo yun. Nasa tao at pagmamanage yun. Kaya nagkuripot dahil Hindi lang para sa ano, future. opo. Sabi nila, kasabihan lang to mga Pampangan, mayayabang. Hindi po, kasi nakapunta na ako sa lugar na Ilocano. Pagpunta ko dun, pagkatay nila ako ng kung ano-ano ipakain. Punta ako sa lugar ng mga Pampangan, sabi nila mayayabang. Hindi, down to earth din sila nung nagpunta ako dun. Kaya yung mga ganong kasabihan, hindi totoo yun. No? Opo. So, pero may tanong ako. Sabi mo mula nung pinanganak at saka yung anak mong panganay, parang napaka violente na yung asawa mo. 7 years old pa lang yung panganay ko nun, sir. Nag-ano na kami ng DSWD. Kasi sinaktan niya ako, Oo. napasa po yung dito ko, tapos dito niya. Dumiretso ako sa ospital kasi nawala na yung malay ko. Pinunta ko ng ospital sa Batak, Mariano Marcos. Tapos pumunta po ng DSWD, sinabi ko po lahat ng problema ko dito sa mga anak ko. Ang sabi ng DSWD, yung bata hindi dapat na para sa inyo talaga. Pero hati kayo kasi kasal kayo. Yun po ang sabi ng DSWD. Pero kung pag malalaki na sila, mga nasa tama ng edad, kung ganito pa rin ang ginagawa ng tatay, mapupunta sa iyo ang anak mo. Yun po ang sabi sa akin. Kaya mo ba naalagaan sila? Sabi sa akin. Ang sabi ko, kakayanin ko. Sabi ko sa kanya, para sa mga anak ko, gusto ko po silang may taguyod dahil ayaw ko pong maranasan ang mga hindi ko naranasan sa buhay. Nagdesisyon na ako po na huli na mag-abroad ako, sabi ko sa kanya, sir, sabi ko, kung talagang ganyan man ang ginagawa niyang anak mo, hindi yan magbabago, mas mabuti na lang, nay, isauli ko na sa inyo ang anak niyo. Ngayon, hindi nyo naaasahan na babalik na ako sa inyo. Yun po talaga ang pinangako ko na hindi na ako babalik. Kasi ito na ang tiyempo na tatakas na ako sa anak nyo. Sabi ko sa sarili ko. Tama yun. Talagang nagdesisyon na ako doon. Umuwi ako ng bigla, hindi ako nagpapaalam sa asawa ko, sir, kasi marami akong nababalitaan na hinahatid niya sa sarili kong biniling sasakyan na babae. Tapos kinukuha niya sa bahay. Sinumbong ng anak kong lalaki, Mama, umuwi ka na. Iba ang ginagawa ni Papa. Ganito, naghahatid ng babae, hating gabi. Tapos, sabi ko, sige, hindi ko sasabihin, anak, na uuwi ako. Binigla ko po siya. Nakita ko talaga po yung babae, pinarking niya yung motor sa loob ng bahay. Ang sabi ko, patanggal mo yung motor dyan. Kasi marami akong nababalitaan na ginagawa mo. Yun po ang sinabi ko sa kanya. Ang sabi ng biyanan ko, ikaw ang may gawa. Kasi may anak ka sa Saudi. Ang sabi ko, umuwi ako dito. Asan ba ang anak ko? Iniwan ko daw sa amo ko, sir. Sabi ko, pasalamat pa kayo. Nakauwi ako. Kasi alam niyo, isipin mo yung sinasabi mo, nanay. Galing ka din sa abroad. Tapos, ganun ang sasabihin mo sa akin. Pagdududaan mo ka na may anak. Kung talagang may anak ako doon, hindi na ako nakauwi sa inyo. Kasi tugot na ang ulo ko, papatayin na nila ako. Sabi niya, yun, matapang daw ako, sir. Kasi nasa abroad daw ako, kaya ko na daw pagtanggol ang mga anak ko. Kaya inaaway ko daw ang anak niya. Ang sabi ko, hindi ko inaaway ang anak niyo. Kung talagang inaaway ko, hindi ko na siya pinapadalahan ng pera. Lahat ng perang nasasahod ko sa abroad, sir, pinagkatiwalaan ko na, sabi ko, mag-open ka ng bangko nung nasa Dubai ako. Lahat, akala ko, may ipon siya. Pag uwi ko,
nagka-emergency ako sa Dubai kasi muntik akong namatay. Sabi ko, ilabas nga natin yung ipon mo. Nasaan ba? Alam mo, sir, ang pinalabas namin sa bangko, 3,000. Ang alam ko, mahigit 100 million. Kasi 100,000. 1,000 na. Kasi nga, ang sahod ko sa isang 1 month, 20,000. Kasi binibigay ko lahat. Ang matitira lang sa akin, 100. 1 KD. Ang palit lang sa atin dito, 1,000. Yun lang po ang mapatitira sa akin sahod. Pinapadala ko lahat po yan para makaipon, para sa mga anak ko. Pero walang nangyari. Tapos yung bahay namin, sir, napaayos ko. Nakabili ako ng motor. Ang sinabi, yung motor daw, bibigyan daw ako ng 10,000 kapalit daw ng pinambili ko dahil ang anak ko daw, ang asawa ko daw, siya daw ang naggastos para mangibang bansa ako. Wala daw akong napundar kung hindi siya. Kaya pinababalik nila lahat ng mga nagastos, ibabalik ko daw. Ang sabi ko, ano pa ba ang gusto nyo? Wala na akong natirang pera, lahat nandito na sa bahay. Ganito yan, Nay. Mga ganong bagay, tapos na kahit anong gawin mo, hindi mo na mababawi. Gaya ng sinabi mo kanina, ipasa Diyos na lang na. Opo. Harapin mo na ngayon yung Anak mo. ko po. Siya po, kasi medyo nagkakatroma siya. Opo, sir. Wag mo siyang pababayaan, wag mo na siyang iiwanan. Opo, sir. Kahit anong hirap ng buhay, magtrabaho kayo dyan, mag-apply kayo dyan Opo, para sir. mabantayan mo siya. Opo, sir. Kasi pag pinabayaan mo siya, baka magkatroma, matuluyan sir. magkaroon ng problema. Kaya nga, no? sir. Opo. Nga pala, Nay, hindi po biro-biro yung mga sinabi ninyo sa akin. Ito, i-upload namin. Okay lang po ba? Okay lang po, sir. Okay lang, salamat. Opo. Ate, ngayon, sabi ko sa'yo, huwag ka na matakot dahil hindi papayag si God na mapahamak ka. Lalong-lalo na ang iyong ina, hindi na yan papayag. Ang magulang, lahat gagawin. Maprotektahan lang ang anak. Medyo hindi ka lang sinuwerte sa tatay mo. Pero hindi lahat ng tatay, ha? Hindi lahat ng tao nasa tao yan. No? Kaya mula ngayon, huwag ka nang matakot. Tanggalin mo na sa isip mo yung mga problema. Kung kaya mag-aral, magpatuloy ka mag-aral. Wala nang gagalaw sa'yo. Lakasan mo yung loob mo, ha? Okay? Opo. Nasa edad ka naman na, 21. 1. Laban, ha? Opo. Ano bang course mo? IT po. Uy, very good. Oo. Pagpatuloy mo lang, ha? Opo. O, ngayon nandito ka na sa nanay mo, tanggalin mo na siguro yung mga sakit sa dibdib ninyo. Maghanap buhay kayo, no? Opo. Ano naman ang mensahe mo dun sa tatay mo nakalaya ka na ngayon? Sana ang magbago po siya na hindi na parang yung isip niya is magbago po. Baka gawin rin yan po sa ibang babae or anak ay mga pinsan ko pong babae. Sana magbago po siya. At sana maging matino yung utak niya na hindi rin siya umiinom ng sobra. Baka Ano ba nagiging attitude niya pag nalasing siya? yung parang gumaganon yung kamay niya po. At sumisigaw. Sumisigaw siya. So pag sumisigaw, pag nalalasing siya, takot ka na. Anong ginagawa mo pag lasing na siya? Nagtatago po ako sa kwarto. Nagtatago ka na sa kwarto. At least ngayon malaya ka na. No? Si nanay naman, Nay Miriam, ano pa? Miriam po. Miriam, Nanay Miriam. Apo. Ano ang, kasi alam ko mapapanood po ito ng asawa mo, ng biyanan mo. Apo. Ano ang masasabi mo sa biyanan mo dahil sa nangyari sa anak mo po? Ang masasabi ko po sa nangyari sa anak ko, sana po, Nay, pagsabihan niyo po na sana po magbago na po siya at huwag nang gawin sa mga nakatira dyan sa bahay na pinsan ng anak ko. At sana po kayo rin mag-isip na kayo ng magandang masasabi sa anak nyo na namin kayo makakalimutan maginawa nyo sa anak ko. At sana po hindi mo po ginawa sa sarili mong anak ang ginawa mo kasi sinira mo po ang buhay niya ngayon. Tinigil niya po ang pag-aaral
dahil sa ginawa mo. Kasi nakaalis na sa'yo. Diyos na lang ang bahala sa'yo. Sakit sa dibdib mga kababayan, no? Po. Pero okay. Salamat po kasi nailabas ko na po ang sakit ng loob ngayon. Tama yun. Opo. O ano yung... Kasi ang bigat po ng loob ko na buhat po nung nagsasama kami hanggang ngayon, andito pa rin po yung sama ng loob ko sa asawa ko. Okay. Kaya po salamat. Salamat, maraming salamat po kasi nilabas ko na po. Nandito na po ang aking anak. Salamat po. Okay. Napakahirap kasi na may kinikim-kim na galit mga kababayan. Lalong-lalo na gaya ng aking sinabi. Yung alam mo, yung inaasahan mong tao na magtatanggol, magpo-protect sa'yo, ay siya pa mismo ang nagbalak or gumawa ng hindi maganda sa'yo. Kaya napakahirap. Pero tama yung sinabi mo na yun, magpatawad tayo para makabangon tayo. Mahirap magsimula na may galit, may mabigat na pinagdadaanan, no? Apo. Mag-pray lang tayo. Matanong ko lang na, sabi mo matagal ka sa abroad. Apo. May ipon ka po ba? Wala po kasi nga po hindi nila alam pag-ipon. Lahat po ng sahod ko, lahat po ng mga sa tagal ko sa 10 years sa abroad, wala po akong na ipon na punta po lahat sa wala. Okay. Ang napundar ko lang po yung bahay, ay napaayos ko yung bahay, yung motor, yun lang po. Okay, sige. Huwag kang mag-alala, no? Mag-iisip tayo ng paraan paano ko matulungan tong anak mo, kahit sa anak mo na lang. Salamat. No, sana tuloy mo yung pag-aaral mo, no? Salamat. Kalimutan mo na yung hindi magandang karanasan, no? Okay? Ano ba to, mga kababayan? Excuse me, kahit ako naiyak talaga. Diyos ko. Aga-aga. Nay, sabi mo walang-wala kang ipon. At ganito mga kababayan, naawa talaga ako sa sitwasyon nila. Ihahatid ko kayo sa bahay nyo ngayon. Po, sir. Na? Gusto ko rin makita yung sitwasyon, kinaroroonan ng anak mo. Gusto ko makita yung bahay ninyo. Sabi mo may asawa ka na, Opo. may kalib-in ka na ngayon. Opo, sir. Wala kayong anak? Wala po, sir. Pero siya po may anak na isa. Okay. Kasama nyo sa bahay? Yung... Hindi po. Kasi nakatira po sa tita niya. Okay. So, kumusta naman ang bahay ninyo? Pasensya ka na ha? Yan po ay ano, pag Yung ganitong seguridad ng anak mo, okay wala naman? naman po problema sa bahay. Tungkol dito sa anak ko kasi open naman po sa pangalawa kong asawa. Siya po mismo ang nagpakuha sa anak ko na kunin mo na dito at para mabantayan mo ang anak mo. So, yun Ayun din ang sinabi niya. Okay. Safety po siya sa akin. Asahan po, hindi ko po siya gagawin sa ginawa ng tatay. Kaya safe na safe po ako sa kanya po. Oo, kakausapin, kung pwede, kausapin ko rin, makilala ko rin yung asawa mo, Opo. yung live-in mo, no? Opo. Okay. So, sa ngayon, Nay, eto, bibigyan kita para mapagsimula kayo. No? Salamat. Bibigyan kita 10,000. Maraming salamat po, sir. Laban lang. Opo, para may pagkita ko po bilihan ko po ng gamot para sa kanya ganitong ginagayari sa kanya na para po siyang laging tulala. Maraming po salamat, sir. Bakit napacheck up mo na ba to? Na pinakita ko na dati po sa barangay namin. Sa barangay Ang lang, sabi dapat naman, sa psychiatrist. wala naman po siyang problema. Oh, yun. Clear naman po lahat ng kanya. Ayun Ano. na pala. Pero ang problema lang po siya, yung parang tulala. Kaya sabi nila, i-ano ko sa psychiatrist. Pero sa akin Ganito po, yun, para naman po ako naaawa na ilagay po nung mag-isa. Ay, wow. Kaya, Nakikita ko ang sitwasyon kasi, Nay, sa pagcha-charity namin, marami na ako na-encounter na nade-depress. Opo. Hindi naman siya doon eh. Kaya Anak, makinig ka sa akin. Sarili mo ang makagamot sa'yo. Tulungan mo sarili mo. Huwag mong hayaan lamunin ka ng takot. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng lungkot. Magdasal ka kay God, mag-pray ka, magtiwala ka kay nanay, magtiwala ka sa sarili mo. Huwag kang malungkot, huwag kang matakot. Maging masaya ka. Tanggalin mo na, kalimutan mo na yung mga masamang nangyari sa'yo. Ha?
At papasyal-pasyalan ko kayo lagi. Bagamat sinabi kong iahatid ko kayo ngayon. May bigas ba kayo ngayon dun, Nay? Mayroon pa. Opo, ang kapit ko po to, sir. Ito po ang ano ko sa hanap Ay, hindi buhay. Hindi po, nagtitinda po ako para lang sa hanap buhay namin. Oo. Para sa iyo po yan. Para matikman mo din po ang galing po sa Ilocos. Lagi po yan, minsan po nagpapajikas kami ng pera sa kapatid ko para lang padalahan kami makabenta ako para sa aking anak. Opo. Kasi nga, hindi na po ko makapagtrabaho dito sa mainit kasi yung sakit po. Maraming salamat po sa inyo. Bayan? Kasi po. Naiiyak din ako Opo, eh. sir, no? kasi ang bigat talaga po nung pinagdadaanan ko. Ang Alam sakit. niyo mga kababayan, relate ako sa pamilya ko. Kasi sobrang hirap din yung pinagdadaanan ko noong bata pa ako. Pero di ko alam, ganun ba talaga na may mga pagsubok talagang ganito. No? Napakahirap. Relate talaga ako sa hirap nila. Mga babae pa naman. Wala silang kakampi na lalaki. Opo. Nararamdaman. Yung mga kababayan, tulungan sana natin sila. Sir. Pero huwag kang mag-alala ate, Nay. Gagawa ako ng paraan para makatulong, para Maraming makapag-aral yung salamat anak po. mo, no? Opo, Tama sir. na, kanina pa nag-iiyak talaga si nanay, mga Maraming kababayan. salamat po, sir. Pero si, tahimik lang, malungkot lang, no? Laban lang, ha? Ano ba yan? God. Abat Sige, po. so mga kababayan, mga kabarangay. Abangan niyo yung susunod po. Naiiyak na po talaga ako. At ihahatid namin sila ngayon sa kanilang bahay. Para makita ko yung kanilang kalagayan doon. At para makatulong pa or mas matulungan pa natin. Maraming salamat po mga kababayan. Salamat po, sir.